maganda yung performance niya sa karsada. Nakikita po naman natin pag tumatakbo dyan na kahit biritin ng driver, talagang okay siya. Kahit 5 taon nang tumatakbo ang mga modernized jeepney sa Pandacan Transport Service and Multipurpose Cooperative sa Maynila, maayos pa umano ang mga makina nito at hindi pa naman nagbubuga ng maitim na usok. Ang mga modern jeep dito ay may Euro 4 engine na siyang itinakdang standard sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Layo nito na mabawasan ang carbon dioxide emission ng mga pampublikong transportasyon na pangunahing laman ng kalsada upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Kahit bombahin ng driver nitong modern jeep yung gasolina, dito sa Tambucho, hangin na lang na hindi nakikita yung inilalabas ng sasakyan. Ganyan yung buga ng usok nitong mga Euro 4 engine kumpara doon sa mga tradisyonal na jeep na merong lumang makina at maitim na usok na yung inilalabas. Yung traditional kasi may injection pump na tinatawag. Doon parang doon na dumadaan yung diesel niya papunta ron sa nozzle. Hindi kagaya nito, pagkagaling sa niya, diretso na sa injector, pagkagaling sa tangke. Kung tawagin yon, direct injection. Pero ayon sa Francisco Motors, na dekada na ang itinagal sa industriya ng transportasyon sa Pilipinas, ang mga Euro 4 engine ay dapat nang palitan dahil basura na lang ito sa ibang bansa. Paliwanag ng CEO ng E-Francisco Motor Corporation na si Elmer Francisco, Euro 6 na at fully electric vehicle ang gamit sa ibang mauunlad na mga bansa at hydrogen naman sa mga malalaking sasakyan. Sasabihin nila na environment friendly yung Euro 4, hindi subukan nating pahingahin sila dun sa tapat ng Tambucho, di ba? So tingnan natin kung hindi sila magkasakit dyan, di ba? Or kung makahinga sila na maayos. Dahil kapag electric yung gamit natin, walang emission, wala talagang usok. Yan ang environment friendly. Ayon sa E-Francisco Motor Corporation, plano nilang mailunsad sa industriya ang bagong modelo ng fully electric na modernized jeepney sa susunod na taon. Ibinahagi ng kumpanya ang magiging itsura ng 2025 model ng kanilang Francisco Passenger Jeepney na fully electric. Taglay pa rin ito ang iconic look ng mga traditional na jeep na bahagi na umano ng kultura ng Pilipinas. So by mid-July, sasubmit ko to sa office ni Yusek Ortega. Nag-usap na kami ni Yusek Ortega para kukunan ko tong 2025 model ng FPJ o Francisco Passenger Jeepney ng bagong COC or Certificate of Compliance. Para sa kooperatiba ng Pandacan, handa silang kumuha ng mga fully electric jeep na gagawin ng Francisco Motors upang suportahan ang local manufacturing nito. Pero ayon sa chairman ng kooperatiba, meron din silang nakikitang pwedeng maging problema kapag fully electric na ang mga modern jeep, katulad na lang ng paglalagay ng charging station sa kanilang mga motor pool at magiging capacity ng makina nito kapag punuan na ang mga nakasakay na pasahero. Kaya lang, hindi pwede yung talagang electric vehicle na yung mga akyate masyadong mataas ang dinadaanan. Medyo hindi advisable din siya yan. Samantala, sinusubukan pa ng UNTV News na makakuha ng sagot mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ukol sa standard ng mga makina sa modernization program, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.